Sa piling ng mga kaibigan na parang wala na sumasama sa'yo, yung lumalapit ka palang mukha na yung pag may nakita ka rin, isipin mo lang parating pamilya mo. Anong pamilya ka? Kung paano sila natutulog, komportable ka sila o hindi. Tama. Pagkain nila, masarap ba o hindi? Di ba? Pag namamasyal kayo ng Pasko, sabi ng nanay mo, anak, bili tayo aircon. Sasabihin mo, inay, huwag aircon. Lalamigin ito, baka magkakayuma ka. Wala ko magbili. Di ba? So, always remember why you join. Kaya para sa akin, mga kaibigan, huwag yung kakalimutan yung dahilan yan. Because yung dahilan na yan, yan ang magiging fuel ninyo towards success. Yes! Hindi kayo mawawit. Stand firm. Yun nga lang, mga kaibigan, pagsasali kasi sa kumpanya. Eh Mike, sige, gusto ko na mag-network marketing. Kasi ano mga kaibigan? Wala ka ng choice. Ladies and gentlemen, sa buhay ngayon, sa panahon ngayon, magtrabaho tayo, mag-aral tayo, elementary. Ilan daw elementary? 7 years. Bagsak yun, di ba? Elementary kapatid, 6 years. High school, 4 years. Pag nag-college ka, 4 years. Total, 14 years. 14 years ka mag-aaral para sumweldo ka ng 15,000 a month. Di ba mali? Ito mas masakit. Nung nag-aaral ka ng college, ang tuition mo 30,000 kada buwan. At 30,000%. Mas malaki yung tuition mo. Sasabihin, nasabi mo sa nanay mo, Nay, hindi na po ako nagtatrabaho. Mag-aaral na lang ako para may 30,000 ako mag-buwan. Hindi, tama ba rin? Tama, di ba? Wala tayong choice. Mga kaibigan, I'm not against for those people who are employed because in the past, I was also an employee in my college days. There's nothing wrong in being employed. Ang problema lang, pag employee tayo, make sure lang yung income, sweldo, malaki. Di ba? Kasi kapatid, 15,000, malaki maliit. Maliit, di ba? O, gawin natin 30,000. Sweldo, malaki maliit. Maliit pa rin? O sige, 50,000. Sweldo, malaki maliit. Pwede maliit pa rin. Ano ba, sweldo mo? 15,000. Pero 50,000, kalilitan siya. Di ba? Parang iba eh, di ba? Pero ano bakit kasi? Because we know the difference between the small money and big money. Yes. Yes. Di ba? Kasi at the end of the day, when you break it down, ganito mangyayari. Lahat tayo may mga pangarap, we have our wants. Ang mga wants natin, I'm sure lahat natin gusto house and lot. Tama ba? Yes. House and lot. Gusto din natin kotse, cars. Cars. Alam mo sa totoo lang, kapatid, ako po, hindi po ako mahilig sa kotse. Hindi, gusto ko kotse, pero yung ordinary, okay na ako. Di ba? Mayroon kami CRV, mayroon kami Toyota Altis, okay na ako dun. Pero sa totoo lang, ngayon lang po ako nainggit sa kotse. Nakita ko yung mga top distributor dito sa Royal. Sila Arnel. Di ba? Where's Arnel? Nakasabi sa akin na Arnel, apply. Sabi sa akin, Sir Mike, next week, so bibigay ko na sa'yo Porsche ko. Sabi ko, huwag naman. Kotse, mga tao din, naka-Porsche, naka-Camaro, di ba? Naka-Z4. Kayo sa naka-Z4? Yes. I love you, Papa. Z4, di ba? So, ibang klase ang gusto nyo magandang sasakyan? Yes! O, gusto nyo yun, nag-jeep ka. Hindi mo tuloy umaga, wow, excited ka gumising. Bakit mag-jeep ka na? Patayo ka sa kalsada, pag nakapita ka ng jeep, jeep, I'm here! May makikita natin, di ba? So, ang sa akin mga kaibigan, gusto natin mayroong magagandang buhay. Sa mga babae, gusto nyo makalahas? Yes! Diamond, di ba? Yes! Siyempre, diamond sa forever eh. Tapos, savings. Anong gusto mo savings? May laman, wala? Yes! Di ba? At the same time, travel. Me and my wife, we love to travel. We travel mga 3 to 4 times a year. We'll go abroad. Punta kami kung ano, para pahinga. Kung bakit ganyan, di ba? House and lot. Magkano gusto yung house and lot? 10 million. Ha? 40? 40? Open, mansion na yun, di ba? Pwede kami yung CR lang yun, di ba? So sabihin lang natin muna ano, o sabi niya, 40 raw, o 10, o 20 million na lang. Para mangangarap ka na lang eh. Alam mo, may pangarap mo, ano yun? Ayun lang, apartment. Hindi, kung mangangarap tayo, malaki. Mangarap ka ng malaki. Cars, gusto marami, isa lang. Kung budget mo,
cellphone. Yes. Hindi, alam mo bakit? Siyempre gusto natin yung pang-pamilya. Pwede ka mag-Star X150. Siyempre tayo mga lalaki gusto natin sports car din, tama? Yes. Gusto mo rin siyempre meron ka pang off-road para mga Pajero o kaya H2 Hummer, ano nang gano'n? Yung magagandang sasakyan, pamilya mo sasakay. Pamilya mo sasakay, gusto mo kakarag-karag. Di ba? Oo, wife. Ano bang anong upo mo niya? Baba! Bakit? Baba! Masyado kang maluho. Di ba? So, alas, mga mag-budget na alas, sabihin na lang natin alas mo, mga 2 million na lang. Savings sa bangko, mga 10 million para masarap naman. Di ba yung tipo bang inspired ka tumingin ng passbook mo? Di ba kasi may passbook, ayaw tingnan. Pag nakikita, nakakalungkot. Di ba? So, anong gusto mo? Maraming zero o zero? Maraming zero. Siyempre, travel mo, bagalat ka kahit mga 5 million. Least for your whole lifetime na yan, makapag-travel ka. Di ba? To add it all up, 20, 10, 30, 40, 45, 47 million. Sa halagang 47 million, matutupad ang pangarap mo. At ang sweldo mo, 15,000 naman. Diba? Ang ganda? Ang ganda mo, di ba? So, Mike, paano mangyayari yun? Imagine this, ladies and gentlemen. I like you to broaden your mind, your horizon. If you're making 100,000 a month, anong klaseng trabaho yan? Very seldom can you find people who's making 100,000 a month as an employee. Managers. Okay? Management, not necessarily, because ang mga bank managers, I doubt 200,000 a month yan. I doubt. Diba? Ibang klase yan. At pangalawa, para kung sumweldo ng ganyan, hindi pwede college graduate ka lang. Kailangan may master's degree ka. Doktor. Tama? Now, imagine mo to, 100,000 a month ka, times 12 months, ibig sabihin that's 1.2 million per year ang income mo. Times 10 years, that is 12 million. Times 40 years, this is 4.48 million. Tama ba ako? So lumalabas, if you're making 100,000 a month, sa loob ng 40 years, magkakaroon ka na ng magandang kotse. Yes. Malamang pag nagmamanya ka, nakagana pa sa windshield. Malamang windshield mo may grado. Malamang yung windshield natin yun, may grado na rin yun, di ba? So, okay lang sana yun. Kaya lang, but you will enjoy this at the age of 60 years old. Provided you have 100,000 a month savings. Kasi savings to. Kasi this is what you want. Iba pa yung needs mo. What are your needs? Our needs: food, clothing, shelter. Di ba? Ano ba? Education. Alam na nang sumasweldo ka, hindi ka nakakain. Ba't hindi ka kumakain? Kasi may pangarap akong kotse. Di ba? Malamang meron kang ulam. O, anak, buksan mo na yung ulam. O, kahit hindi, amoy lang. Di ba? Hindi pwede. Kapatid, hindi ko 100,000 is okay if this is your savings. You still have to sustain your needs. Magkaiba yun. So, ibig sabihin, lumalabas nga, is 100,000 enough or not enough? Not enough. Not enough. So, ibig sabihin, mga kaibigan, you should be making at least 150 to 200,000 every month for you to have a good life after 40 years. Tama mali? Alam mo, mas maganda, sabi na kayo, Mike, hindi ang liit pala na sweldo ko, kapag hindi mo malit ang sweldo mo. Sobrang liit. Tama. Di ba, mga iba, maganda pa ng cellphone? Di ba, may iPhone pa Tapos makikita mo, bakit hindi maload? Yung mga ganong klase. So, ang sa akin, mga kaibigan, I think it's very important. If your goal is financial freedom, that is good. But you have to find the right vehicle for your financial freedom. Working for other people with a salary of a very small salary, I don't think it will be very feasible. And that is reality, mga kaibigan. Again, I'm not here to quarrel with you. Again, there's nothing wrong with employment, provided you know your employment will provide your wants.
Pero hindi, Mike, mayroon naman akong pag-ibig. Huwag sige magpag-ibig ka. Di ba? Pag-ibig. Ito masakit, kapatid. Yung 20 million ngayon, after 40 years, yung 20 million, maliit na. Inflation. Di ba? Tingnan mo. Ang ating sweldo ganito. After 5 years, increase. After 2 years, increase ulit. Ganyan na, di ba? Tama mali? Tama. Tapos, ang pagtaas ng bilihin, ganito. At ano, saan mo kukunin ito? Meron yan. Dati, kinukuha yan sa utang. Di ba? Pero ngayon, medyo may social na. Ang tawag niya English, loan. Diba? Para sa ako pala, I'm going to the bank. Why? Maglo-loan. Diba? Bisa naman, ganito pa. Credit card. Yun. Ito mas matindi credit card. Bakit matindi yung credit card? Ang credit card, pag hindi ka nakabayad, ang interest niya 3% per month. Tama mali? Tama. Pero kung naglagay ka ng savings sa bangko, wala pang 1% ang interest. Grabe, no? So mga kaibigan, alam mo, problema to. Utang, loan, credit card. Pero ngayon may mas maganda na. Ang tawag dyan, Royal Business Club. Royal. Now, mga kaibigan, now you know why you should do Royal. Tama mali? Alam niyo na, be firm about it for your family. Kaya pag uwi mo sa bahay, nagalit ang nanay mo, nagalit ang tatay mo, kasi late ka na. Bakit ka late? Tay, Royal. Ha? Diba? Royal. Dapat ka naman, kami asawa ko, bakit kayo ka naman? Wife, Royal. Walang Royal. Anong Royal? Royal. Bakit? Alam mo mga kaibigan, bakit mo ka na ipaglaban yun? Nagkaroon na ba kayo ng kaibigan o nagkaroon ka na ba ng isang girlfriend or boyfriend dati na ayaw ng barkada? Okay na yan, meron wala? Hindi mo ba na pag nakikita ng barkada mo, yung kasintahan, sinusuka nila? Yung ayaw talaga, meron wala? Pero kasi mo, after ilang months, tinatanggap na rin nila. You know why? Kasi nakita nila na kahit gano'n ka negative, wala silang pakialam, mahal nyo pa rin kasi yung tao. At dahil minahal mo, pinanindigan mo, tinanggap nila. When you do Royal, mga kaibigan, your friends doesn't agree with you. They don't understand you. It's okay. Why? Panindigan mo lang. Bakit? Sasama din yan. Now, iba, ginawa na yung Royal. Na-start na siya sa Royal, di ba? Nagre-recruit na, di ba? Pag nakakita ka, nanginginig pa eh, ha? Nangigigil talaga eh. Kasi bakit? Gusto-gusto na eh. Kaya na, may mga tao naman, pag ginawa na yung Royal, hindi naman makagalaw. Why? Because unang-una, meron silang duda. Sino ba dito nasisimula, nagdududa kung mag-click siya? Ba? Ano mga kaibigan, when you do something, when you do Royal, tanda mo, para ka lang balloon. Balloon. Ang balloon mga kaibigan, may hangin sa loob yan. May hangin yan sa loob. Tapos ang balloon, lumilipad. Di ba? Pero mga kaibigan, ang balloon, kahit gano'ng kalaki yan, kung meron yung butas, gaas pili lang ang liit. Kahit katutok lang ang liit, sisingaw yung hangin. O sumisingaw yan, babagsak yan. Kahit gano'ng kaliit yan. Mga kaibigan, pag may ginagawa mo itong Royal, kung may duda ka sa sarili mo, may duda ka sa kumpanya, lason na nakakainin ka. Hindi, naniniwala ako sa Royal! Iba eh, di ba? Iba na yun eh. Pero mga kaibigan, iba, pag talagang bumubuo ka, solid ka talaga. Pangit ka, hindi pangit, ikaw pangit. yung ganun conviction mo. Because ladies and gentlemen, remember this, before you convince everyone, you have to convince yourself. Yes! Before they buy the product, before they buy the idea, before they buy the company, they have to buy first you. Kapani-paniwala ka kasi bakit? The way you talk. Because when you talk, mga kaibigan, you don't try to convince them. You don't try to impress them. But you express. Because out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Wow.
Diba? Remember, in John chapter 1, verse 1, in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, we say, ganun ka-powerful yun. If it really inside of you, Royal, lalabas yan. Hindi mo natutulog ka lang. Pag inisip ka, Royal. Hindi pwede yung kaduda-duda ka. Yung buong-buong ka dapat sa loob. Mga kaibigan, yung doubt, kailangan mawala yan. Yes. When me and our president talked last year, December, tapos nag-isip-isip ako nung bakasyon, tinag-usap ulit kami, New Year na. Mga kaibigan, unknowingly, habang nasa Amerika si Pres, I was here in Royal, umatin ako ng seminar. Nakapag-attend ako sa iba sa inyo. And naka-attend ako ng product presentation. Quietly lang, tahimik na ako. Kasi bakit? Mga kaibigan, kasi may duda pa ako eh. Remember, I don't know Royal. Alam ko, nakikita ko siya. I don't know the owner. I don't know the marketing. I don't know anything about Royal. Ang alam ko lang sa Royal, kung na yung opisina, ang laki ng office. Yun ang alam ko. Hindi ko nga alam na malaki nakikita ng mga distributors dito eh. Wala akong alam. So, ang pinakamaganda, kung may duda ka, mag-imbestiga ka. Diba? Kasi mga kaibigan, mahirap sumagot ng tama kung di mo alam yung tanong, kung di mo naintindihan. So, ang ginawa ko, nakinig ako, matin ako, naka-t-shirt lang ako, naka-rubber shoes lang ako, tahimik lang ako. Nag-explain, masubi na ako. Hindi ko naintindihan eh. Pero sa napansin ko, consistent. Tapos nakita ko mga tao, tuwing Webes masaya, matakot ng check-in. Yes! So, okay lang din yun. So, sabi ko, mukhang maganda nga. And because of that, mga kaibigan, nawala yung duda ko. Naniwala ako na maganda nga. So, kung ikaw medyo may takot-takot ka pa, may agam-agam ka pa, maniwala isa lang sagot niyan, balik-balik ka lang. Yes. Because mga kaibigan, ang duda, pinagandang salita lang yan. Sa mas mahabang explanation, ang ibig sabihin ng duda, questions left unanswered. So, ibig sabihin mga kaibigan, pag may kausap tayong tao, hindi pa ready to do Royal, ibig sabihin yan, marami pang tanong, kaya we have to talk to them. Diba? Gusto mo Royal? Bakit ayaw mo ha? Huwag mo away, di ba? Important, we talk to them, let them understand. Diba? Para ka naniligaw eh. Pag naniligaw, minsan sabihin mo sa nakita mo, ngayon mo lang nakita ba? Pag nakita mo ba, I love you. Hindi ba niya ako sagutin? Diba? Pero dahil usap-usap pa kami, nakita niya mabait pa na ako, guwapo pa. Oh, diba? Parang hindi ka. So, ibig sabihin mga kaibigan, then tatanggapin niya na ako. Ladies and gentlemen, may mga downlines tayo, may mga nagsisimula pa lang, may duda ba kung mag-click sila o hindi. Let them feel secure in this company. Nag-gets nyo? Yes. Pangalawa, mga kaibigan, yung fear nila na baka mamaya pag sumali sila, walang sumama. Naramdaman niyo ba yun? Yes! Ako rin ganun yun. Sobrang excited ako doon. Nung June, nagsimula ba ako? Simula ako June 1996. Ang dami ko ni-recruit. Ilan ang inimbita ko? 88. Marami konti. Marami isang buwan. I brought 88 people. It come to a point in one night. I brought 17 people. In one night. Mga barkada ko, rambulan sila dyan, bahala sila dyan, di ba? Tawag ako sa mga kaibigan ko sa iba't ibang mga fraternity, mga tao gama, beta gama, pi, yan, di ba? Tawag ako, bahala sila, point ko, bahala sila magrambul dyan. Pag nakuha ko presidente, kuha ko pong fraternity. Di ba? Fraternity natin, di ba? So, gano'n yun. Ang dami sumama, 88. Alam mo, ilan na sumali? Ang dami din, 2. Dalawa na sumama nun. Alam mo, sobrang desperate na ako nun. Kasi, alam mo sino itong dalawan to? Meron pa nga, Indian ako, dala ko dyan, mga 10. Nakikinig na sila, saan maganda ba? Business, maganda. Sabi yung barkada ko, sabi ko, yes, very good na ako. Bago lang kasi ako nun, di ba? Nagsiya lang, di na bumalik. So, anyway. So, here's the best part. Itong dalawang to, alam mo sino to? Kaklase ko ng Kinder 2. Sobrang desperate na ako. Sabi ko, Des, kamusta ka na? Okay naman. Alam mo, Des, na-miss kita. Makita tayo saan? Dito sa office ko. Hindi niya alam, nagpunta na siya. So, sumama siya. Mga kaibigan, ito pala, Des, buti na naniwala. Naganda sa negosyo, sumali. Nagkataon, nagtatrabaho pala siya sa toothpaste factory. Naalipot niya lahat ng empleyado pati ahente. Hindi ko na po sasabihin ko ng toothpaste factory. Basta lahat ng tao doon masaya. Okay?
So, gano'n. So, masaya sila doon. So, anyway, sumali sila. At ang dami kagad ng grupo sa isang yan. Tapos yung isa naman, mga kaibigan, nagbibili ako ng libro sa Merriam-Webster bookstore. Meron ko ba nun? Yes. So, doon sa recto, nagbibili ba ako. Tapos, may katabi ako doon. Tumingin sa akin. So, tumingin din ako sa kanya. Eh, ngumiti siya. Ngumiti din ako. Nakakaya siya. So, kinausap ko siya, nabibig ko siya. Nagkataon, mga kaibigan, ako sa tuhod ni General Emilio Aguinaldo. Totoo to ha. Ako sa tuhod ni General Emilio Aguinaldo. Yung angkan niya, ang laki. Ang dami nila. Sama-sama dire-diretso. In a small amount of time, pumutok agad ang grupo ko. Kaya mga kaibigan, bago ko sila nakuha, katakot-takot na rejection inabot ko. Maniwala ka, yun, di mo bang magre-record ka, alam mo ba, huwag ka na magsalita. Hindi ba, lumilog na. Yung mga ganun, bro. Hindi ko ba ng mga kaibigan na kunyari kayo, barkada ko, nagkukumpulan kayo, pag lumalapit kayo, naghiwalay kayo, parang Red Sea. Ganun nangyari kapatid. So ako nun, I was very depressed. I came to a point, mga kaibigan, barkada ko, dinuro-duro ako, nag-PI pa siya sa akin. Sabi niya, PI ka, wala akong pinagbabala dyan, kalokohan yan, sindikato yan. Ganun. So pumunta ako ng opisina, mangiyak-iyak ako nun. Tapos nakita ko, apply ko, ba't ang umiyak? Kasi apply, yung barkada ko, namura ako eh. So pare, so, nadidepress ka? Oo. Alam mo, sabi niya, di ba Mike, pare, nung nagsimula ako, inindya mo rin ako? Oo. So, karma lang yan. So, kayo ba naiindiyan din kayo? Yeah! Karma lang nga. Karma lang yan. So, gano'n nangyari sa amin. No? So, tuloy lang din ako. Mga kaibigan, para sa akin, persistence is the key. You have to be resilient. You have to be resilient. Because in life, mga kaibigan, hindi ka na pagpasok dito, aha! I will be the top distributor of Royal. Walang ganun. I heard some of the stories that we have here in Royal. Well, mainly si Arnel. I heard Arnel was a former construction worker, di ba? So, do you think habang dati sa construction siya, ano ka ba pare? Nagbubuhat ka ba? Nagbubuhat siya ng hollow block? Yayaman ako. Magkaka-Porsche ko. Hindi naman niya alam yun eh. During those time, wala siyang alam. At malamang pagpasok niya rito, hindi rin niya alam na magkaka-Porsche siya. Nayayaman siya ng ganyan. Hindi niya alam yun. Pero naniwala lang siya. And na-develop din siya. Just like some of you, just like nung katabi mo, made-develop din yan. Tama ba? So huwag kang mahiya mga kaibigan, huwag kang matakot na nauna sila, hindi sila nauna. Nagkataon na, una lang talaga sila, pero pasunod ka na rin dyan. Yes! So what are the things that we have to acquire? Well, first, when it comes to attitude, one attitude that we all must have, this is my favorite eh. Ano bang ugali? Ang ibig sabihin ng attitude, ugali. Pag-uugali. Well, para sa akin, ang isang importante ugali, kung mag-royal ka, is you have to have a good learning attitude. Tama? Yes. Good learning attitude. Paano yan? Kasi hindi pwede papasok ka ng royal na alam mo na lahat. Kasi tandaan mo ito, alam ko na yan, ba't ako atin na 7 yan? Tandaan ito. Ito parati ko sinasabi. Kung alam mo na yan, kung kabisado mo na lahat yan, kung alam mo na lahat, bakit ganyan ka pa din? Dito kung alam mo na lahat, kung feeling mo sobrang galing ka na, bakit ganyan ka pa din? Uy. Nakuha nyo? Yes. So we have to learn. Ladies and gentlemen, I have been in network marketing for 15 years. 15, hindi 50 15, 15. Sa Chinese, tago, shuru. So, mga kaibigan, 15 years na po ako. And, when I started in Royal, nakikinig din ako sa seminar eh. I jot down notes. The first, nung una kong pasok dito sa Royal, yung official na, ang first na natinan ko talagang speaker is, first was Rocky Espaldon, then second was J. Ocampo. And then pangatlo si Mr. Elmer Magundayaw. Tama, no? Magundayaw, di ba? And they're all good.
downloads ako, nakikinig ako sa kanila. Ano, bakit mo kailangan makinig? Kasi, yung sinasabi nung that time, yung sinasabi ng speaker A, may nasasabi ng speaker B na hindi sinabi ni A. At may sinabi si C na hindi sinabi ni B. At may sinabi si C na hindi nasabi ni A. Alam mo yung ganon? So, because of that, marami ka na-acquire, mas maintindihan mo, mas gagaling ka. Baka yung sasabi ko? Yes! You have to keep on learning and learning. During my time, when I was still young, long time ago, I started network marketing when I was 22 years old. I was that time so young, so innocent, so fresh. So, ganun ako nag-start nun. And ngayon, nag-network po ako mga kaibigan sa iba't ibang bansa na rin. Physical na napumunta ako. Nag-network po ako sa Canada, sa Amerika. I went to India. Nag-network po ako sa Singapore, sa Malaysia, Hong Kong, Taiwan. So, I've done network marketing in 7 countries physically. Tapos, my network in Singapore, it grew. So, ang mga narito ko doon, may Singaporean, may Pinoy, may mga Indian, at may mga European. So, nagkaroon po ako sa network sa Belgium, Netherlands, Luxembourg. Then I had a network in Germany. I had a network in Italy, UK, and Spain. Tapos, from there, tumalog siya ng Dubai, na nagkaroon ako ng grupo sa Australia and New Zealand. So, total all in all, I have a network in 17 countries. So, minsan, pag nag-uusap kami, kaya importante sa akin ang internet kasi nag-uusap kami madaling araw sa Pilipinas, tapos tanghali sa akin, alam mo yung gano'n? So, feeling ko, that time, ang galing-galing ko na. Kasi bakit? Ang dami kong kausap. May puti, may itim, may brown, may dilaw, may asul, may red. May nasyonalidad, di ba? And then mga kaibigan, I met our president. So syempre, feeling ko magaling ako, dapat ganun-ganun ako, di ba? Kaya lang, nung na-meet ko si Pres, una ko napansin, kwento na lang to kwento lang to, okay? Okay? So Pres, peace tayo kwento lang to. When I met our president, it was late night, gabi. Kaya sinasabi nila na sa umaga lang daw may opportunity. No. I met Royal at 1 a.m. in the morning. Or basically 12 midnight, gabi. So, biglaan lang din yun, kapadaan lang siya, naka-t-shirt lang siya at naka-shorts. So, nung pinakala sa akin siya, oh, our president, nakita ko, naka-short, naka-t-shirt, ano ko ba niya to? Hindi, ganun kagad impression ko. Tapos, kaya lang, sabi ko, oh, sige, meet lang naman, kwentuhan kami. And from midnight, alam mo, naghiwalay kami, 5 a.m. So, pero I'm sure normal lang sa inyo yun. Di ba? Kasi I'm sure pagkausap natin si Pres, talagang diretso talaga di ba? Yung timon ba, tulog ka na, gising pa siya. Pagkagising mo, nagsasalita pa siya. So, bakit? You know why? Because the man is full of wisdom. And to think his own, akala ko, nung kausap ko siya, totoo akala ko mga 38 or 40 plus na siya. Not because of how he looks, but because ang dami niyang alam, and I was impressed. Maniwala ka, Pres, I was impressed. So, anyway, honestly, I was impressed. So, when he invited me to come and see the office after a few days, I said, yes, okay. Because maganda mukhang, sabi ko, marami siyang alam. Now, ano ibig ko sabihin? During the time when I was still active in network marketing, well, active pa rin naman ako. But during that time na nag-meet kami, I have a mountain. And on that mountain, I was the king of the hill. I was top 1. So, ako siga. Not knowing mga kaibigan, nung na-meet ko si Pres, he was a bigger mountain. And he was on top also. So, for me, to be on top, hindi ako pwedeng tumalon lang. Ano kailangan ko gawin? I have to go down from my mountain and start from the bottom going up. Yes. So, ano po dito? Humility. Mga kaibigan, please, I'd like to share this to you. Hindi lang po sa pera nababase ang karakter ng isang tao. Because no matter how, like me ako na lang, no matter how popular I am, no matter how popular I am, or no matter how rich I am, for example,
there was always somebody more popular and more richer than you. Diba? So, ibig sabihin mga kaibigan, when we talk to people, huwag kayong, ano ha? 2 million! Ano sabi na? No. Let's talk to them in a sense na, kumbaga, yung 2 million natin, o yung kinikita natin, whatever man, on the side lang yun. Because you will come and join me, not because of what I have, but what I am really am, the total package. Yes. Because when you join Royal, it's not just money. It's about character, values, integrity. Yan ang Royal. So, let's start to learn. Humble ourselves and learn. Alam mga kaibigan, lately, pag nag-usap kami ni Press, I've learned a lot of things sa kanya. Yung future ng Royal. Alam mga kaibigan, I'm sure nakakausap yun rin naman si Press eh. Kaya pag nakakausap ko siya, sasabi ko parati sa asawa ko, Labs, uwi ako ng maaga ngayon. So parati umuwi ako, umaga na. Sabi niya, pag alis ako ng bahay, oras ko uwi, Labs, I'll be home by 11 or 12 midnight at most. Bigla lang mamayang gabi, magka-text ako 12 midnight. Labs, hindi pa kami nag-uusap ni Press. Mag-uusap pala kami. Text sa asawa ko, yari. Why? Because when we talk, ang dami na kasing wisdom eh. Dami wisdom. I'm sure kilala yung si Press, di ba? Yes. Ibang klase yung tao to. Kaya ako, I'm proud. Sabi nga eh, I'm proud to be Royal. And right now, I am proud to be Royal. Yes! So continue learning. Hindi ko lang padala ngayon, but you'll be surprised. I have a notebook since 1996. Yun ang training notebook ko. Nandun lahat ng training ko since 1996. Luray-luray na nga eh. Kaya, ang ginagawa ko, tinatransfer ko na siya ngayon sa computer. Pero alam bakit? Because every time I need a training, bubuksan ko lang siya. Training about attitude, meron ako. Training how to be a leader, meron ako. How to be a speaker, meron ako. Nandun lahat, kompleto yun. 100 pages. Ang point ko mga kaibigan, through the years na na-acquire ko, here and abroad, nakatago lang yun. Kasi magagamit nyo. And mga kaibigan, if you want to invest on something, invest neck up, not neck down. Because what you have here, hindi mawawala. What you have here, kahit saan, mapapakinabangan mo yan. Here and abroad. Tama mali? Invest on learning. But again, mga kaibigan, learning is just knowledge. Wisdom is applied knowledge. So we have to apply what we learn. Okay ba yun, kapatid? Yes. Okay ba kayo? Yes. Diba? Ngayon, you wanna learn. With learning na. Meron na tayo, diba? Ginagawa na natin. Now, I want all of us to make a commitment. Paano sa commitment? CEO? Double M? Tama? Tama ba? O, syempre, walang spelling kasi sa engineering. Math lang kami. Saka kahit magaling ka mag-spelling, kailangan gawa. Defensive, no? So, make a commitment, mga kaibigan. Ladies and gentlemen, may nagsasabi, Mike, bakit nag-royal ako? Ba't parang walang nangyayari? Ang tanong, ano ba ginagawa natin? I'd like to share to you a simple math. Very simple lang. How many hours do we have in one day? We have 24 hours in one day, correct? Yes. At ang 24 hours na yan is divided into 3 8 hours. 3 8 hours. The first 8 hours, this is where you sleep. Tama? Yes. The second 8 hours, this is how when you work. Pag empleyado ka. Estudyante ka, this is where you go to school. Or you do business. Now, the last 8 hours, mga kaibigan, this is your miscellaneous. Ano yung miscellaneous? Facebook, yeah? Twitter, whatever naman, basketball, bahala ka na. That is your miscellaneous. Now, when you sleep, you don't make money, correct? Yes. Because when you make money while sleeping, ibang work yun. Okay? Pangalawa.